Yun. Huwag gawing negosyo ang espiritual, huwag gawing negosyo ang mga sakit ng tao. Yan ang mga katanungan ni Kuya na pwede natin gawin ng usapan niya kagima. Magandang usapan po ito, lalo to sa mga bagong nag-aaral sa mundo espiritual para magkaroon ng idea at pag-uusapan natin kung paano ba dapat natin gawin. Wala namang agiman, pero nasa puso ang tunay na agiman. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agiman, laban tayo. Ahiping agiman, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agiman. Yun, mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless at more blessing. No? Ito po, mga kagimat ay may katanungan po sa atin. No? Ako po yung maga pa lang humingi na ng paumanhin sa mga iba at sa anong po medyo may tamaan dito. Pero syempre, gusto natin na magising sa katotohanan yung iba nating kasama, lalo yung mga bago nag-aaral sa mundo espiritual, lalo sa nag-aaral sa Team Happy Agimat, at lalo sa miyembro ng Team Happy Agimat, ginigising natin sa bawat katotohanan na totoong nangyayari po talaga at wala kang kasilawan sa pera. Kasi po ang katanungan ni Kuya, huwag gawing negosyo, mga sakit o mga spiritual. Yan po. Yan po ay katanungan sa atin mga kagimat, no? Huwag kayong magsasama ng loob. Sinasagot lang po natin yung mga tanungan at katotohanan naman po ang sinasabi. No? Kaya sasabi ko, kung kayo agad sa aral ng Team Happy Agimat, skip lang po kayo para hindi po kayo kayo negatibo. Ganito po, no, lalo sa mga bago. No? Dahil ko sinasabi sa mundo ng spiritual, no? Ganito po nangyayari dyan eh. May mga gamutan po kasi nangyayari ganito. Kasi kaya nga sinasabi nila na nagiging negosyo nga. Sample ngayon, wala nga kayong bayad. Wala nga kayong bayad. May donation box kayo. No? Ang dagdag idea po sa mga bago, huwag niyong gagawin po sana yung mga bago nag-aaral po, lalo sa natuto sa Team Happy Agimat. May pasyente kayong 5 ngayon kasi gusto niyong makilala at sumikat ang gamutan niyo at dumami pasyente niyo. At wala nga kayong bayad pero nagkaka-interest kayo about sa donation kasi wala naman pong pasyente na hindi nagdo-donate kahit 50, 100. Pag ginamot nyo, pag tinawas nyo. Diba? Tinawas isang papel niya, 50 pesos na, 100. O, diba? O, donation box. Yung sa tawas kasi totoo lang, pag tinawas yung pasyente at medyo gumana parang doon nila, nagdo-donate siya, 100, 50. Diba? Ganun yan eh. Pag galate, 100, diba? Ganito po nangyayari, maraming nangyayari po ito. Huwag po kayo magagalit sa mga tatamaan po. Ganito po ang gawain ng iba. May 5 pasyente ngayon. Yung 5 pasyente ngayon, sabihin natin na kulang, pinasalib natin, ginilitan natin. Gilitan natin. Tapos na ang laban, ginilit mo na eh. Pero sasabihin ng ibang manggagamot po, no, balik uli kayo sa Friday. Sample, Tuesday, Friday ang gamutan. Balik uli kayo ng Friday. O, may 5 pasyente ka ngayon, di ba? Pinabalik mo ng Friday. Pagdating ng Friday, merong 5 pasyente uli na darating ka. Ngayon, yung 5 pasyente pinabalik mo, dadami na pasyente mo, magiging 10 na, dadami yung magdo-donate sa'yo. At yung 10 na yung 5 uling yun, mababalikin mo uli sa Tuesday. At yung naunang Friday uli, pag galing na, tsaka hindi pa, pero pagkaalanganin ka pa, pababalik yung pa uli. Pero ginilitan mo na. Anong saysay ng gilit mo kung pababalikin natin ang pasyente, yun po nagiging negosyo. Ginilitan na natin, ba't natin pababalikin? Sa part po ng aral ng Team Happy Agimat, huwag po magagalit, totoo lang po. Sa part ng aral ng Team Happy Agimat, hanggat kaya mong gamutin isang araw, gagamutin mo isang araw, huwag mo nang pabalikin. Kung ginilitan mo, huwag mo nang pabalikin kung kaya mo. At wala talaga. Ang way po talaga lamang nang sasabihin sa pasyente, kung may nararamdaman pa kayo, pwede po kayong bumalik. Pero kung wala po kayong nararamdaman na, wag na po kayong bumalik. Sayang ang pamasahe nyo. Yun po sa aral namin na huwag kayong magagalit po sana. Subalik. Sa part na nag-aaral sa Team Happy Agimat, pagka ginamot nyo po ngayon, hanggat pwedeng huwag nyo nang pabalik, huwag nyo nang pabalik. O hanggang pwedeng tapusin nyo sa araw na tong laban, tapusin nyo na para hindi nababalik ang pasyente. Sayang pamasahe, sayang ang donation. Diba? Yun po yung sinasabi na part na nagiging negosyo kasi pinababalik-balik mo. Kasi bakit? Part ng donation. Part ng pagbebenta, pag may bentahan ka ng kandila, 5 piso, gawin 10, 15, 20, kumita ka na agad.
lahat ng pasyente, pag titirikin mo ng kandila, negosyo yun eh, pababalik-balikin natin eh. Yun po sinasabi na, no. Pagtatamaan po kasi dito, pero ito po para sa mga magising naman po sa katotohanan yung lalo yung mga bago po na gagawin. Meron pang isang part ng, Wayne, nakulang ka, nasapian ka, ginilitan, tapos ang laban. Baka mabalikan ka, ate. Baka mabalikan ka, kuya. Kailangan mo ng pangontra. Pag wala kang pangontra, mababalikan ka. Magkano pangontra? 2,500, 5,000, ganun. Iyon po ang isa na sinasabi din nila na negosyo. Kasi tinatakot mo yung pasyente. Dapat po, ganito po sa part ng Team Happy Agimat, kung may pangontra ka dyan, latag mo lang dyan. Kung mahal yan o mura, latag mo lang dyan. Kung gusto nila, tsaka mo lang ipakita o nakikita nila, magkano ho ito? Nakalatag sa gamutan mo. Pero yung ganun kasi, nakalatag dyan, may lagay ka sa altar ng mo, ng gamutan. Okay lang po yan, kahit bumili sila. Nakita nila may pangontra, bumili sila. Pero, ang nagiging negosyo po sa atin, pag tinakot natin ang pasyente. Pag tinakot yung pasyente para makabenta lang kayo ng mga pangontra, yan po yung tinatawag na negosyo. Pero kung pangontra dyan, nakalatag sa altar mo o sa gamutan mo, well, magkano po ito? O tsaka mo lang sila po unang nagtanong, hindi yung tinatakot ang pasyente. Iyon po nagiging negosyo po kasi kaya nasisira ang pangalan ng mga manggagamot. Hindi, baka mabalikan ka eh. Kasi malakas yung kalaban natin eh. Baka mabalikan, kailangan may pangontra ka talaga. So, magkano to? 2,500. Diba? Pag bukas mo, bunot ng bao, laman, di ba? Yung ganun eh. Sabi nga, di baling magbenta ka ng mahal na gamit. Ito pa isa, ba't nagiging negosyo ang gamit? Benta ka ng gamit, tapos wala namang bisa, hindi mo naman kinukonsagra, hindi mo naman pinupukusan ng dasal. Pagkabili mo lamang sa paggawaan, post agad, benta agad. Hindi mo lang nakukonsagra ng ayos. Walang buhay yung gamit. Yun yung sinasabi ko na dapat, kako, may buhay yung gamit. Diba? Yun po yung part na sinasabi ko na di bali magbenta ka mahal man o mura o bigay lang, ang mahalaga po diyan may buhay yung ibibigay mo na puprotektahan yung mga pasyente. Ang pangontra kasi hindi naman po 100% yan. Secondary protection lang po yan, dagdag lang po yan, hindi po yan 100% hindi na kayo tatamaan. Wala pong pangontra, hindi po kayo tatamaan ng kahit ano. Yan po ay dagdag protection lang po. No? Yan po yung mga part ng mga negosyo. Kagaya ng kandila. Diba? Magkano? Pag bumili ka sa shop o bili ng kandila, pag binenta mo ng normal sa tindahan, meron na yung may tubo ka na dyan. Diba? May tubo ka na dyan. Diba? Pwede mo naman, araw-araw, yung pasyente, lahat magtitirik ng kandila sa altar mo. Pwede yan. Magkakaroon ka ng may kita ka na doon sa kandila. Diba? Magkano mo bibili sa tindahan, pag maramihan niyang kandila, sabihin natin, 350 to 4 peso. Sa isang kandila, pagka yung normal na tindahan sa tindahan, libenta mo 5 piso, kumita ka na ng piso. Sa dami yung pasyente, araw-araw may tubo ka ng dagdag. Pero, pag kandila 5 piso, ginawa mo 10 piso, o 15, 20, negosyo yan. Hindi maganda intention nyo. Pag kandila, dinagdagan nyo ng doble. At obligado, lahat ng pasyente, kailangan magtirik ng kandila. Kasi nga po, negosyo. Kada pasyente, magtitirik sila ng pasyente araw-araw, pababalik-balik mo uli. Araw-araw may kita ka sa kandila, doble. Diba? Ibenta mo ng normal, hindi negosyo yan. O, yung 5 pisong benta sa tindahan, dagdagan mo ng piso para maging 6. O, kasi dinadasalan mo yung kandila. Pero pag dinoble mo yan, doblado, triplado, negosyo yan. Mukha kayong kandila niyan. Diba? Kandila pala nagninegosyo na kayo. Yun sa part na wag ko yung magagalit. Ito'y katotohanan po na sana wag madala ang mga kasamahan nating mga bagong manggagamot, mga batang manggagamot. Wag na wag niyong gawin ito sana. No?
Isa pang negosyo, online. Isa pang negosyo, online. Pagka online gamutan natin, automatically, kailangan magbigay agad ng donation ng GCash. Donation lang po, kahit magkano po, ito po GCash namin. Tapos, tsaka lang gagamutin. Negosyo po yan. Sa negosyo po yan. Ngayon po, gamutin nyo yung pasyente. Ngayon, pag sinabi ng pasyente, pwede ba akong magbigay ng donation sa GCash? Tsaka kayo magbigay ng GCash nyo para mag-donate sila. Pero pag wala naman, magkano ba? Libre naman ho gamutan namin. Ngayon, pag sinabi, hindi, kahit kahit pamberienda lang po, tsaka nyo ibigay yung GCash nyo. Pero kung una kayo nagbibigay ng GCash bago nyo gamutin, negosyo po yan. Yan yung mga part ng negosyo na talaga, maraming tatamaan po dito. Para po sa mga bago po. Magbebenta ka ng langis. Ang laman lamang is milagrosa. Bebenta mo ng 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Malaman ni milagrosa. Magkano lang milagrosa sa banahaw kahit pa-ship mo? 20, 25. Napakarami mo ilalagay. Baka 3 lang malagyan mo sa 25 mo. Diba? Sabihin natin dinasal, oo, dinasalan. Binibili mo ba yung dinasal mo? Diba? Yung inorasyon mo, binili mo ba sa taas? Hindi naman na. Yun yung mga part ng sabing negosyo. Diba? Na sa halagang 25, bebenta mo ng 1,000 is medyo hindi po maganda. No, yun po yung mga part ng mga wag po kayo magagalit. Magbenta kayo ng nung sabihin natin yung mga bote ng Epicacent, yan ang uso dati. Ngayon, nagkaroon na sa mga online na bote. Dati sa Epicacent, magkano benta mo? Benta mo ng 1,000. Yun lang laman. Kaprason lang Sabihin mo sa group. Tapos, kahit anong daming sangkap ilagay mo dyan, hindi magiging 1,000 ang laman na nasangkap ng Epicacent na maliit. Diba? Yun ang mga part. Huwag po kayo magagalit, may tatamaan lang po. Pero syempre, gusto din nating magising at totohanan yung mga tao din, no? Sa part ng ganun. Sa part ng naman, sa pasyente, iyon po ay part ng choices nyo. Kagaya ng pagbebenta ng pangotra, choices nyo naman yan kung bibili kayo o hindi, sa mahal tsaka mura. Sa gamutan po, yung donation at tsaka may bayad, wala pong problema yan. Kahit may bayad yan, kahit may donation yan, okay lang po yan. Kasi po, choices nyo po na magpagamot. Talo nyo na may bayad, ba't pa magpapagamot? Diba? Choice nyo po yan. Kasi, ang masama po, ang ginagawang negosyo, pag piniwersa kayo ng manggagamot na magbayad ng hindi naman, wala naman sa usapan. Pero pag sa magpagamot kayo, may bayad ang tawa sa lugar nila, choices nyo po yan. No? Yan po yung mga part ng mga dagdag idea po about sa mga negosyo. Pag simobra po kasi yung mga presyo natin sa mga gamit, medyo negosyo na rin po natin. Opo, yung mga part na yon, ang mga nagiging part ng negosyo. Huwag po kayo magagalit kasi may nagtanong po sa atin, no? Okay, God bless at more blessing po.